Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Team Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Awit Pambungad. Purihin ka, Poong Jesus. Purihin ka. Purihin ka, Poong Jesus. Purihin ka. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng Poong Mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 6, talata 1 hanggang 6, at mula 11 hanggang 18. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang makaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong Amang
nakakikita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-ayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello po, welcome po lahat. Welcome tayong lahat sa ating munting tahanan dito sa ating humble home. Dito sa Facebook at sa YouTube at sa ating humble na program po ang ating pagninilay o ang reflections ng gospel sa araw na ito. Ngayon pong araw na ito is Ash Wednesday. It's a penitential day. Ito po ang start ng ating Lenten season. So, ibig sabihin walang karne, that's abstinence, at 2 full meal lang o tinatawag natin na pag-aayuno or fasting. So, sana po ay gawin natin kasi dalawa lang naman ito sa buong Lent. It's only on the Ash Wednesday and on Good Friday. So, sa pagkakataon na ito, ako po'y magdadala ng Words of our Holy Father. Ito po yung start palagi ng ating program para sa ating pagninilay. Basahin po natin ang words of the Holy Father. The Word of God guides us in living the Lenten season properly. When we do something good, at times we are tempted to be appreciated and to seek compensation, human glory. But it is a false compensation because it projects us towards what others think of us. Jesus asks us to do good for the sake of the good. He asks us to be aware that we are always under the gaze of the Heavenly Father and to live in relation to Him, not in relation to the judgment of others. Living in the presence of the Father is a far more profound joy than worldly glory. Our attitude this Lent must therefore be that of living in secret where the Father sees us, loves us, and awaits us. Certainly, even external things are important, but we must always choose and experience them in the presence of God. Let us do so in prayer, in mortification, and in fraternal charity that we are humbly able to give before God. We will thus be worthy of the compensation of God the Father. Ito po ay audio message ng ating Santo Papa
sa Keep Lent noong February 10 in the year of our Lord 2016. At sa akin naman pong konting pagninilay, gusto ko lang na ibalik yung advice sa atin ng ating Santo Papa na go back to what is essential. Bumalik lang po tayo sa pinaka-importante. Ibig sabihin, what we need, hindi what we think we need. So kung kayo po'y nakapanood ng Kwaresma natin na video, ito po yung konting reminder sa atin kung anong Kwaresma. Ito po'y na-emphasize din natin doon. So ulitin ko lang dito, sabi ng ating Holy Father, Lent therefore invites us to focus first on the Almighty in prayer, which frees us from horizontal and mundane life when we find time for self, but forget God. So minsan, masyado na tayong busy. Sinasabi nga sa atin ni Pes Mayor, minsan maganda pa yung mag-overtime ng Sunday kesa sa mag-attend ng misa. Diba? Yung na-prioritize natin ay mali. So pangalawa naman, it is then invite us to focus on others with charity that frees us from vanity of acquiring and thinking, and of thinking that things are only good if they are good for me. Yan po ang almsgiving. So, una is God, and then second is neighbor, and then third, sinabi ng ating Santo Papa, finally, Lent invites us to look inside our heart with fasting, which frees us from attachment to things and from worldliness that numbs the heart. So prayer, charity, and fasting. Diba? Prayer, almsgiving, and fasting. So sabi niya, yung prayer is towards God, yung almsgiving is toward our neighbors, and yung fasting naman is toward ourselves or within ourselves. So introspection, palagi lang ganyan, di ba? Maganda. So again, napakaganda po ng panahon na ito. Napakaganda ding simulan natin ng pagkumpisal po. Pagkumpisal at umpisahan natin sa araw na ito ang pag-aayuno at hindi pagkain ng karne. Now, always remember there are people who do not eat entirely. Sa buong Lenten season, hindi sila kumakain ng karne. At may mga tao na sa buong Lenten season at all Fridays, kasi ang all Fridays are always penitential day. So marami po tayong magawa. Huwag lang natin sabihin na wala lang akong cellphone, okay na. Kailangan kasi sabi ng ating Holy Father, hindi lang outside things, kung hindi sa loob natin. The things that numbs the heart. Ibig sabihin, nagiging manhid ang ating mga puso. So kailangan mortification sa loob sa ating katawan. Kasi po, ang pagpapagutom o ang pag-deprive ng ating katawan ng mga kanyang hiningi ay isang bagay na i-remind sa atin na we are still dependent sa grasya na ibinibigay ng ating Panginoon. So, hindi lang po cellphone, hindi lang chocolate, hindi lang cake, hindi lang soft drinks ang i-give up natin. The church always tells us kung ano ang tamang mag-mortify ng ating mga katawan. Let's go back to it. Let us go and remember kung ano lang ang kailangan natin. What is essential? Hindi na what we think is essential. So hanggang dito lang siguro muna ako. Thank you so much. And may God bless and keep us. Ito po si Rex from Chicago. So, have a blessed Lenten season sa ating lahat po. Sa pagkakataon naman na ito po, ako ay magbabasa ng pagninilay na ipinadala po sa atin ni Pesma Florencia Camus Valdez, ang kanya pong reflection. Ito po may pamagat na lahat ay abo.
Ang mga ulat ng balita ay nagpapakita sa atin ng mga nakababahala na larawan ng mapangwasak na mga wildfire sa buong mundo na tumataas dahil sa global warming. Ang mga komunidad ng mga tao ay tumakas para sa kanilang buhay. Iniwan ang kanilang mga tahanan at ari-arian. At kapag sila ay bumalik, ang lahat ay abo. Para sa lahat ng ating mga natuklasan at mga pag-unlad, ang pag-iral ng tao ay marupok pa rin. At ang mga bagay na ating binuo ay bumabalik sa alabok tulad ng ginagawa natin. Ang Merkules ng Abo ay isang palaala ng ating kahinaan upang ilabas ang ating pagmamataas, upang ipaalala sa atin kung ano ang mahalaga at kung saan patungo ang ating buhay. May pagsisisi sa ating pagmamalaki habang tinatanggap natin ang ating mga abo sa misa. Ngunit ang Kwaresma ay puno rin ng pag-asa. Dahil sa ating kahinaan, umaasa tayo sa mahabanging pag-ibig ng Diyos. Ang ating mga gawi sa Kwaresma ng mas mataas na panalangin, pag-aayuno at paglilimot ay nagsisilbing lahat upang ituon ang isipan at muling iayon ang puso upang ma-renew natin ang ating pakikipagkaibigan sa Panginoon. Ang buhay ay puno ng napakaraming dapat gawin at napakaraming nakakagambala sa atin. Ang Merkules ng Abo ay parang trompeta sa unang pagbasa na nagsasabi sa atin na huwag ipaubaya ito sa ibang araw, kundi i-renew ang ating pangako ngayon dahil ngayon ang katanggap-tanggap na panahon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ito po'y pinadala sa atin ni Sister Florencia Camus Valdez. Thank you po, Sis Florence. So, shalom. Papuri sa Diyos. Maraming salamat. Pisma Gwapong Utod, Kumpadre Rex ng Chicagoland at sa mga kasama po nating Pisma, sa mga nagsubaybay, nagtangkilik, nanonood, sumusuporta at nanalangin sa channel na ito, Pisma Plus, lalo na sa programang ito, Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. So mapagpalang oras po at sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayo at tayo po ay naihanda na ang sa mga sarili sa pagtanggap ng abo, no? So simula na po ang Lent season po natin at itong araw na ito ang sinasabi ng ating simbahan na isa sa mga araw na dapat tayong mag-ayuno, no? Fasting sa pagkain, inumin, lalo na po sa mga vices, no? Sa ating mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. So sa ating mga Katoliko ay itong 24 hours na pag-aayuno kung makayanan po natin. Pero kung hindi, depende sa ating mga doktor kung payagan po tayo, depende sa makayanan ng ating katawan, ano po. Pero sa mga bata, hindi pa po pwede ito.
13 yata, no? Hanggang pataas. At depende sa sitwasyon ng katawan ayon sa doktor, no? Pero sa mga matatanda, mahigit na po sa 70 o 80 ay ano na po sila, pinapaintulutan ng hindi na mag fasting, no? So napakaganda ng ebanghelyo, mahaba-haba po ito. Dahil po ito yung simula ng ating Lent at dito pinapalaliman ang dapat ugaliin po natin, lalo na po sa season na ito. Pero hindi lamang po sa season na ito, kundi sa buong taon o habang nabubuhay po tayo. So una po, ang sinasabi ng ating Panginoon na gumawa po tayo ng mabuti, na hindi makakaalam. Ano ba yun? Namatay na yung ano ko. Okay. So sabi rito, sa unang nasabi niya, na kailangan pag gumawa po tayo ng kabutihan, kailangan na hindi pakitang tao o hindi pang hipokrito, no? So yun po ang tandaan po natin, dahil yun ang turo ng simbahan ayon kay Kristo, na kapag gumawa po tayo ng kabutihan sa anumang bagay, lalo na sa iba, sa simbahan, ay wag nang damhin na kilalanin po tayo, i-acknowledge po tayo, pasalamatan po tayo. Huwag na nating asahan po, dahil masaktan lang po tayo. At sabi ng Panginoon na ang Panginoong Diyos Ama lang naman po ang bahala po gumanti sa atin. So sa paggawa ng mabuti, kung ating tingnan ang sa mga kapatid nating Hudyo po rito, kailangan i-expand po ito, no? So sabi ng Panginoon na yung tatlong napalaliman natin sa Lent na gagawin po natin, tingnan po natin, himay-himayin po natin ito, na ihambing ang turo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng simbahan ni tinayo po niya, at sa mga nakita po natin dito sa banal na lupa ng Israel, lalo na po rito sa Jerusalem, no? So sabi po rito, no, tungkol sa paglimos, sa kanila po rito ay yung donation, may donation box, tawag ng tzedakah, no? Kahit po yung asawa ng rabay na nakapostura, lahat nasa katawan niya, no, ay naghihingi po para sa mga ipakain sa mga hindi makapag-syabat, na walang mga pagkain, no? So yun ang kagandahan po sa kanilang kaugalian. Pero kung sila naman ang nagbibigay, lalo na sa mga donasyon, magpatayo ng mga gusali, mag-donate sa mga malaking institusyon na tumutulong sa kapwa, yun naman ang hindi maganda, no?
Hindi naman sang-ayon ng Panginoon rito dahil gusto po nila ipagkit sa dingding ang kanilang mga pangalan. So, paano yun? Dahil ang Panginoon ay gustong magbigay ka na hindi nga nakakaalam kahit ang matalik mong kaibigan. Ano po? No? So, yun ang pagkakaiba. So, tayong mga Kristiyano, ito yung turo ng ating Panginoon sa pagbigay, no? Paglimos na hindi pakitang tao. Ano po? No? Ano pang pangalawa? No? Sabi niya rito, kapag manalangin. No? So, yung itong tatlo, no? Almsgiving, prayer, at fasting. No? Itong tatlo. So, dito po sa panalangin, no? Alam po natin na yung mga kapatid nating Hudyo, ganun din pong Muslim. No? Makita po yung dumadapa yung Muslim, kumakadyot. Ganyan po sila. No? Para makita sila, yun ang paniwala nila. Makita sila na team silang magdasal. Pero ang ating Panginoon ay pinapaliwanag sa atin na ang ating Diyos Ama na hindi makikita, dapat siya lang ang nakakaalam, no? Lalo na sa puso't isipan natin. So, sabi niya rito, pumasok ka sa kwarto mo, no? Doon makipag-usap sa Diyos Ama at gaganti siya sa atin sa itong mga gawang na siya lang ang nakakaalam. Ano po. Pero sa mga kapatid nating sa ibayong pananampalataya ay nakakalungkot dahil po ito'y ginagamit, no? Na tumayo ng sekta nila, no? Nakatago lang pong iba dyan ng ilang gabi, ilang araw, hindi kumain, tago lang, no? Panalangin, paglabas ay anointed sana. So, ganyan. So, sa panalangin ay ginagamit sa kung ano-anong mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon Jesucristo, no? So, ang pangatlo ay ang pag-ayuno, no? Yung fasting. So, sa mga kapatid nating Hudyo rito, lalo na po sa Yom Kippur, Day of Atonement, makita mo talaga laglag ang mga mukha. So, tama po ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi nanglamos, hindi nagsuklay, pupunta sa sinagog kung anong sitwasyon, no? Dala-dala lang yung talit. At pakita talaga na nag-aayuno. Parang totoo. Noon, naalala ko yung kasi sa Yom Kippur, nagpa-fasting sila, hindi po sila makagamit ng ng chinilas o sapatos na balat. Kung maaari nga po, sila, paa. So, tanda po ng humility, nagpapakumbaba sa kanilang Diyos, ating Diyos Ama. Yun po, no? Pero sa pagdating ng Panginoon, hindi po tinanggap. Yun nga po, na inaayos po ng ating Panginoon ang nakita po niyang hindi naman sinusunod ang kagustuhan ng Diyos Ama. So, sabi niya rito, kapag nag-ayuno ay mag-ayos. Ano po? So, ulitin ko po sa pag-ayuno sa ating simbahan. Ito po yung araw na ito, yung Miyerkules di Abu. 24 hours dapat kung kaya po natin
ay mag-ayuno po tayo. Walang pagkain, walang inumin. Panalangin lang po at ialay sa Kanya. Ganun din po ang Biyernes Santo. So, 24 hours kung maaari. At dagdag pa natin ito, ayon sa ating katisismo, na ang karne kailangan sa lahat ng Biyernes sa buong taon, iwasan po natin. Dahil yun po ang liwanag sa ating simbahan, itinayo ng Panginoon, na dahil dyan, sa araw na yan, namatay ang ating Panginoon. Maraming naranasan po siya. So, parang iwasan natin para ma-respeto natin ang pagpakasakit, pagbata ng ating Panginoon sa araw ng Biyernes. Maliban sa mga lugar na pinapayagan ng obispo, ngunit may mga kapalit yun. Kung maaari ay palitan ng iba na hindi sila bigyan ng mga bagay na iyon, o di kaya kung ano man ang kapalit na isip ng kanilang obispo. Ngunit yun sa general, no? Walang karne sa buong Biyernes sa buong taon. At sa 2 araw na ito, Miyerkules Diabo at saka Biyernes Santo, 24 hours, walang kain, walang inom, kung makayanan ng ating katawan ayon sa doktor. Anong napakalaga nito na kung magawa po natin ito? Isa po itong makatulong po sa atin na madisiplina po ang ating sarili. Na kung anuman ang mga pangyayari sa paligid o sa mga hinaharap po nating mga pagsubok, lalo na po sa paggawa ng kasalanan, ay ma-control po natin ang ating sarili. At may sasabuhay po natin dahan-dahan ang pagpakumbaba, humility. So, ganyan, no? Sa Lent na ito, patuloy natin ipanalangin ang bawat isa, lalo na po ang conversion ng mga kapatid nating Hudyo na makilala po nila ang Panginoong Jesucristo. At ganoon din po sa mga kapatid nating Muslim na hindi lamang po na kanilang paniwalaan ng ating Panginoong Jesucristo ay propeta, kundi Diyos. Ano po? So, sa mga kaibayo naman nating pananampalataya, ay nanalangin po natin sila na bumalik na sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon, na kung saan iniwan po niya ang kanyang otoridad, lalo na po ang susi ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni San Pedro, na sa ngayon ay nakay sa Papa Francis na po, no? So, patuloy rin natin ipagdasal ang ating Santo Papa kung anong ipagkaloob ng Panginoon, ng ating hingiin po na makarecover po siya, maging mabalik ang kalakasan po niya at magampanan po niya ang kanyang tungkulin sa pangalaga po sa ating lahat, no?
sa spiritual na spirito ng buhay. No? Yun ang hiniin po natin. Ngunit sa kalooban pa rin po ng Diyos Ama ang lahat na ito. So tandaan po natin sa Lent season hanggang sa Sabado de Gloria, no? Diyan matapos ang Lent, no? So i-practice na po natin, no? Ang pagdasal, ang pag-giving, no? Pagbigay, no? Na walang nakakalam, at ang pag-ayuno. So ayuno sa dalawang araw na itong importante, Miyerkules de Abo at ang Biyernes Santo, at ang abstinence ng karne tuwing Biyernes. Pwede naman tayo kumain ng araw-araw, lalo na paglinggo, dahil yun po ang napakahalaga sa ating pagtitipon at pagpahinga sa araw na linggo. So dyan po, parang pista. Kung sa Shabbat pa ng Hudyo, ay lahat ng pagkain na masarap nandyan, no? Napaka-espesyal. Maliban lang kung nagkataon na ang Sabado ay Yom Kippur, no? Kasi walang pagkain doon, no? So dapat tayo rin, no? Sa araw ng linggo, espesyal, no? Kahit anong pagkain sa ibang araw, pagdating sa linggo ay makamtan ng kasambahay, pamilya, ang pinakamasarap. Hindi naman na yung pangwaldas na pagkain. Hindi, yung espesyal na pagkain na hindi mo makain sa buong linggo, no? Na hindi naman kamahalan, na hindi na makayanan ng bulsa natin. So yun po, no? Tandaan po natin sa Lent, dapat lang makamtan po natin ito. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy na panalangin, no? Suporta sa channel nito, Pisma Plus. So shalom, beletraot, papuri sa Diyos, God bless us all. Back to you, kumpadre, gwapong utod, Pisma Rex ng Chicagoland. Shalom, shalom, beletraot. So yan po ang ating pagninilay sa araw na ito. Thank you po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart
and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Speak.